Good day, everyone. I'm Ayesha R. Simplesio, and I'm the first reporter of Group 10, Chapter 11. So, our topic for today is all about performance evaluation system. So, currently, we are studying as BSBA student, and as a future HR, manager, and etc., we must need to know what is performance evaluation system. So, performance evaluation system is a method of systematically assessing an employee's job performance. So, kaning performance evaluation system is isa ni siya ka formal and organized nga way para makita sa HR kung unsa kanindot ang performance sa mga employee. The performance review process should be a well-organized system that provides for formal rather than informal input. So, pasabot ana, ako nga HR, dapat kung maghatag ko og performance assessment, dapat organized siya. Tapos, even sa feedback, dapat formal. Dili kay isulti-sulti lang nako kay matawag man na siya nga informal. So, ang systematic performance evaluation kay naa siya 4 reasons nga gi-establish. First is the assessment process should first and foremost support positive performance and conduct. So, ang pasabot ani nga nung naay performance evaluation system kay para suportaan kung unsa kanindot ang performance sa mga employee. And then second is a technique to quell employee curiosity about how well they are doing at work. So, as an employee, kanang ma-curious gid ka kung unsa nakaha ang imuhang performance sa imuhang trabaho. So, kanang performance evaluation system is dihaan nimo makita ang tubag sa imuhang mga pangutana about sa imuhang trabaho kay ma-review man nimo ang results sa performance assessment. And then third is it can also be utilized for staff development. So, isa sa rason nga nung naay performance evaluation system kay as an HR, mauna siya ang guide para makita niya kung asa dapit na ay problema na nga employee. Kay para kanang makabuhat dayon siya or makaplan siya og training. So, as an HR, dili basta-basta ang HR mo buhat og or mo plan og training kung walay valid reason. Like kung wala siya makita sa performance nga naay mali na nga employee or na ay dapat i-improve. And then last is, it can serve as a foundation for raise in salary, promotions, and legal disciplinary measures. So, as an HR or manager, dili gyud basta-basta mag-promote og employee or kanang erase ang iyang salary patasan kung dili makita sa imong performance nga good ka. So, dako siya og tabang ang performance evaluation system. Next is designing a performance appraisal system. So, daghan siya no. So, ako na lang siyang i-direct og explain. So, dili na ako siya step by step. So, ang first gyud nga buhaton as an HR or manager, so ako kibali manager ko, and then dapat ang first step gyud is dapat planuhon gyud nako kung pila ko or kapila ko nga beses muhatag og regular basis nga performance assessment sa mga employee sa isa ka tuig. So, ang advantage pod kung kaduha ko muhatag og regular basis nga performance assessment is ang advantage ana is mo-grow ang mga employee kay makita man nila sa ug ma-review na nila ang performance assessment. So makita nila kung asa ang dapat nila i-improve, asa ang good na nila nga performance. So mauna siya ang advantage. And then ang disadvantage pod kung kanang kapila ko maghatag og regular basis is magkalas pod siya og panahon or kanang waste of time gid siya kay kuan kanang kailangan pa man na siya isulat tapos i-discuss pa gid na nimo sa kuan kanang mga employee and then sa manager or HR ba kinahanglan pa man na ninyo agrihan ang mga assessment. So dako gid siya og panahon. So mao nang kasagaran nga kaisa lang nga basis maghatag og performance assessment kasagaran mauna na. So mao na ang designing a performance appraisal system.
So next is errors in the performance appraisal system. So halo effects can arise when the source or rater perceives one part of the performance to be excellent and so rates all aspects to be excellent. So kaning halo effects is part ni siya sa error sa performance appraisal system. Kay kaning halo effects, for example, kanang ako nga manager, mag-rate na ko sa performance assessment. Tapos sa first aspect, makita na ko ang public speaking. So i-rate na ko siya og excellent kay nakita man ako nga good ang public speaking ana nga employee. And then the rest dayon nga aspect kay gi-excellent na lang puday nako ang pag-rate, wala na nako siya gibasa, so matawag niya siya nga error sa performance appraisal system. Kay tungod wala ko nag-base sa performance sa tao, nag-base lang ko sa isa niya ka aspect, and then wala day ko kabalo nga basig kana siya nga kuan kay permina siya late, dili siya on time. So wala matawag siya nga error kay gi-excellent lang man nako tanan, bisag wala ko kabalo nga inaana day ang uban niya nga performance. So ang next ani is kaning rater is uncomfortable giving a poor score on a performance evaluation question. Halo effects might develop. So kanang mag-rate nako as a manager, mag-rate nako sa performance assessment kay kanang dili ko ganahan maghatag og mubo nga ratings or poor score mo nang ako na lang kang tigaan na ikaw nga employee, ako na lang katigaan og kanang dako nga ratings kay tungod nakabalo ko nga na kay mga personal nga problema. So mao na nga di ko gusto nga dungagan ang imuhang stress, mao nang ako na lang katigaan og kanang dako nga ratings. Pero error gyud na siya sa performance appraisal system kay dapat gyud mag-base gyud sa performance sa isa ka employee, dili kay mag-base ka sa iyahang emotion or sa iyang status kay gawas naman na siya sa trabaho, iyahan naman ang kaugalingon nga mga problema. So dapat mag-focus ka kung unsa ang naa sa unsa ang epekto sa kumpanya. So mauna siya ang errors in the performance appraisal system. So proceed ta sa validity and reliability. So kaning validity, kaning moyong tag validity is kanang as an HR or manager, dapat i-measure gud nimo kung unsa ang angay i-measure. So for example, kanang ang employee kay ang iyahang trabaho kay cashier. So lisod pud kung ang imuhang i-assess kay ang imong i-assess assessment tool kay ang iyang driving skills nga dili man siya driver, cashier man siya. So dapat ang imong i-assess ana kay ang iyang money handling skills ug ang iyang customer service kay para matawag nga valid ang imuhang gigamit nga assessment tool. So, ang kaning reliability is pasabot ani is kanang consistent ba permi ang result ana nga employee sa iyang performance assessment. So, for example, ako nga manager is kanang maghatag ko sa iyaha og rating sa iyang customer service og 90% kay nakita na ko nga okay na ang iyahang customer service. And then pagka next week lahi na pud nga manager ang more rate sa iyaha, and then ang ihatag pud sa iyaha gyapon kay 90%. So pasabot ana reliable siya, reliability kay it's because consistent man ang ratings nga kanang iyahang nadawat. So possible ana ang standard gyud sa company is reliable kay consistent man ang iyahang result sa iyahang performance assessment sa iyahang customer service. So mao na ang validity and reliability. And then last is acceptability and specificity. So acceptability is relates to how well the performance assessment instrument is accepted by member of the organization, managers, and employees. So kaning acceptability is about ni siya sa kanang performance assessment nga kanang gamiton sa
kana nga basis. So kani acceptability is gikan niya siya sa pinaka gamay nga position nga employee hangtod sa mga manager nga dapat ma-accept or ma-agree ninyo nga mauna ang gamiton nga assessment ana nga mga employee. So mao na siya ang acceptability. And then next is kaning specificity. So kaning specificity is kana bitong maghatag ko og feedback. So as a manager maghatag ko og feedback sa imuha nga employee. So dapat ang akong paghatag sa imuha og feedback is naka-specific siya and then naka-detail. Kay for example, moingon ko nga improve communication. So pawinawon siya generic ra kaayo, wala siya naka-detail. So dapat ang akong iingon kay for example, mayon ko kinahanglan mo reply ka og mga email within 1 hour, dili ka within 4 hours. So inana dapat siya naka-specific kanang i-detail gyud nimo pagka-istorya ang imuhang feedback. Kay para ang imuhag yung employee makasabot siya and then makasabot siya og asa gyud ang point sa imuhang feedback. So mao na siya ang specificity. So next na dayon sa next reporter. Maura to ako and that's all. Thank you.